Sa usaping siping o intimacy, madalas na pag-uusapan ang performance, pero bihirang pag-usapan ang pag-unawa. Paano nga ba tunay na nakakamit ng babae ang kasiyahan? Bakit maraming babae ang hindi nasisiyahan kahit may pagtatalik? At ano ang sinasabi ng agam, psikolohiya at kalusugan tungkol dito? Magandang araw mga ka-Health DC8 at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa videong ito, tatalakayin natin ang malalim, respetado at siyentipikong paliwanag kung paano nagkakaroon ng tunay na kasiyahan ng babae sa siping. Hindi bastos, hindi haka-haka, kundi health at relationship education. Sa usapin ng siping, madalas nating marinig ang salitang performance. Pero bihira nating marinig ang salitang pag-unawa. Maraming babae ang may karanasan ng pagtatalik, ngunit hindi lahat ay may karanasan ng tunay o climax o orgasm. Ibig sabihin hindi nakapagpalabas at hindi narating yung rurok ng kaligayahan. Bakit kaya? Hindi dahil may mali sa kanila, kundi dahil hindi naiintindihan kung paano talaga gumagana ang katawan at isip ng babae. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang tunay na kahulugan ng kasiyahan ng babae, papel ng isip, emosyon at relasyon, at kung bakit ang respeto at kaalaman ang pinakamahalagang sangkap ng masarap na siping. Ito ay hindi bastos. Ito ay edukasyon sa kalusugan at relasyon. Mahalagang linawin ito sa simula pa lang. Ang kasiyahan ng babae ay hindi simpleng physical na reaksyon na automatikong nangyayari dahil lang may stimulasyon. Hindi ito mechanical, at lalong hindi ito pare-pareho sa lahat ng pagkataon. Hindi ito parang pindutan na kapag hinawakan, agad gagana. Ang katawan ng babae ay hindi umaandar sa isang trigger. Kahit pa tama ang haplos, tamang lugar, o sapat ang oras, maaring hindi pa rin marating ang rurok ng kasiyahan kung hindi sabay na handa ang isip at damdamin. Ang dahilan nito ay simple, ngunit madalas nakakalimutan. Ang utak ang pangunahing sentro ng sexual response ng babae. Kung ang isip ay puno ng stress, may takot o pag-aalinlangan, may pressure na kailangan umabot, o may emosyonal na distansya sa kapareha, kahit handa ang katawan, hindi makakabitaw ang sistema ng kasiyahan. Ang kasiyahan ng babae ay isang proseso, hindi instant na reaksyon. Ito ay dahan-dahang nabubuo, nangangailangan ng tiwala, lumalalim sa komunikasyon, at tumitibay sa emotional safety. Hindi ito basta bunga ng galaw ng kamay o katawan, kundi ng pakiramdam na ligtas, nirespeto, at hindi hinuhusgahan. Kaya mahalagang baguhin ang pananaw. Kapag ang kasiyahan ay tinatrato bilang destination, nagkakaroon ng pressure, performance, nauuwi sa anxiety, obligasyon, nawawala ang natural na daloy. Ngunit kapag ito ay tinignan bilang shared experience, mutual exploration, intimate connection, mas nagiging posible ang tunay at malalim na kasiyahan. Ang kasiyahan ng babae hindi kontrolado, hindi minamadali at hindi pinipilit. Ito ay iniimbitahan, hindi inuutos. At kapag naramdaman ng babae na siya ay pinakikinggan, inuunawa, at tinatanggap kahit walang pressure, dun mas nagiging bukas ang katawan sa kasiyahan. Sa babae ang kasiyahan ay kombinasyon ng pisikal na sensasyon, emosyonal na pakiramdam, kalagayan ng isip at kalidad ng relasyon. Kung ang isip ay pagod, puno ng stress o may takot, kahit anong pisikal na galaw, maaring hindi sapat. Ibig sabihin, ang katawan ng babae ay tumutugon sa pakiramdam, hindi lang sa ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit may mga babaeng tahimik kahit hindi nasisiyahan, may mga babaeng hirap mag-relax, at may mga babaeng pakiramdam ay may kulang kahit may pagtatalik. Kaya di natin maiiwasan ang sitwasyon na may mga babaeng nakipaglaro sa ibang bakuran dahil sa mga sitwasyon at nararamdamang ito. Kaya bilang lifetime partner ng isang babae, dapat marunong din tayong makinig sa nararamdaman nila. Hindi yung ang gusto lang ng lalaki ay makaraos lang. Magiging selfish sa pagkakataon na yun. Hindi ito kapintasan. Ito ay normal na mekanismo ng katawan ng babae na nangangailangang matugunan at maunawaan ng lalaki. Na makita naman yan sa galaw at reaksyon ng babae kung narating na niya ang climax o wala pa. Utak at emosyon. Ang pinakamalakas na bahagi, ang pinakamalakas na sexual organ ng babae ay ang utak. Kapag ang isip ay may iniisip na problema, may takot na masaktan, may pangamba na hindi siya sapat, automatic, sumasara ang katawan.
Kapag mataas ang stress, bumababa ang sexual response, humihina ang sensasyon, nawawala ang focus sa karanasan. Pero kapag ang babae panatag, may tiwala, nararamdamang ligtas at pinapahalagahan, mas nagiging bukas ang katawan sa kasiyahan. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang lambing, pag-unawa at emosyonal na koneksyon. Walang teknik ang kayang palitan ang emosyonal na seguridad. Komunikasyon at pahintulot. Hindi lahat ng babae ay madaling magsalita. Marami ang nahihiyang magsabi ng gusto, natatakot makasakit ng damdamin, o nasanay na lang manahimik. Kaya mahalaga ang malinaw at ligtas na komunikasyon. Ang pahintulot o konsente, hindi minsanan, hindi automatiko at maaring magbago anumang oras. Ang tanong na, komportable ka ba? Gusto mo ba ito? Ay hindi nakakabawas ng init. Sa totoo lang, nadadagdagan nito ang tiwala. Kapag may tiwala, mas nagiging bukas ang katawan sa kasiyahan. Oras at pasensya, hindi pareho ang bilis ng katawan ng babae at lalaki. Kadalasan, mas mabagal ang pag-init ng babae, ngunit mas malalim ang potensyal na kasiyahan. Kapag minamadali, nawawala ang koneksyon, nagiging mechanical ang karanasan, bumababa ang sansa ng tunay na kasiyahan. Ang sapat na oras ay hindi luho. Ito ay pangunahing pangangailangan. Ang pasensya ay hindi kahinaan. Ito ay paggalang sa natural na takbo ng katawan ng babae. Pagbasa sa reaksyon ng katawan, hindi lahat ng mensahe ay sinasabi sa salita. Mahalagang pansinin ang paghinga, galaw ng katawan, tensyon o pag-atras. Kapag may pag-aalinlangan, ang tamang sagot ay huminto o mag-adjust. Ang tunay na intimacy ay hindi yung tuloy lang ng tuloy. Ito ay marunong makinig at rumespeto. Kapag nirerespeto ang hangganan, mas lumalalim ang tiwala, mas nagiging bukas ang babae sa susunod na pagkakataon, kaligtasan at kapayapaan ng isip. Hindi makakarelax ang katawan kung hindi panatag ang isip. Kung may takot sa sakit, impeksyon, o hindi planadong resulta, automatic sumisikip ang katawan. Ang malinaw na pag-uusap tungkol sa kalinisan, kaligtasan at pag-iingat ay hindi nakapatay ng mood. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan. Kapag panatag ang isip, mas nagiging posible ang kasiyahan. Pagbasag sa mga mali na paniniwala. Hindi totoo na. Kapag mahal mo, automatic masarap. Kapag tahimik, satisfied. Sukdulan ang sukatan ng galing. Ang totoo, ang kasiyahan ay iba-iba sa bawat babae. Hindi ito paligsahan. Hindi ito sukatan ng halaga. Ito ay karanasan na binubuo ng respeto at pag-unawa. Ang tunay na kasiyahan ng babae hindi galing sa lakas, bilis o teknik. Ito ay nagmumula sa pag-unawa, komunikasyon, emosyonal na koneksyon at paggalang. Kapag may kaalaman, ang siping ay hindi lang masarap. Ito ay makabuluhan, ligtas at makatao. Kung mahalaga sa iyo ang edukasyon sa kanatrelasyon, I like ang video, i-share sa may gustong matuto, at mag-subscribe para sa mas malalim na diskusyon. Dahil ang kaalaman ay hindi kahalayan, ito ay respeto.